So fully charged na siya, pero ayaw pa rin mag crank, ayaw pa rin mag start. So chinik natin dito yung relay nya. Ito starter relay, buo yung starter relay. Yung fuse, buo yung fuse. So walang problema sa starter relay dito at saka sa fuse. Ngayon pagka sinusian mo, ayaw mag start. So naka-charge na siya, yan, fully charged na siya. Ang sira, starter solenoid at saka starter. So yan yung problema niya, starter solenoid at saka starter. So may power supply galing dito patungo dun sa starter, pero ayaw gumana. So nirektahan na natin yung starter, ayaw gumana. Nirektahan natin yung starter solenoid, ayaw gumana. Yung ignition switch, may supply pero ayaw pa rin gumana. So ang sira is starter solenoid at saka yung starter motor assembly. Dahil dito nasira yung battery. So hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboyson. So mayroon tayong dinadiagnose dito na sasakyan. So Toyota Corolla. So ang issue nito guys ay nagde-drain yung battery. So bagong bili daw tong battery na to, ngayon nagde-drain siya. So hanggang sa nasira. So naka-charge ngayon yan dahil drain na drain overnight. So ngayon, ano bang posibleng dahilan nito guys? So unang posibleng dahilan guys ay yung mga additional accessories na hindi maayos yung pagkakabit at nagkaroon ng short circuit at nag-discharge ng voltage. So yan yung isang dahilan. So una, pagka ito siya maluwag, ito maluwag, minsan nag-discharge yan, surplus discharge. Minsan naman pagka itong auxiliary ay modified, naka-modified yung wiring, yung horn at saka yung radiator auxiliary, minsan humihigop din yan ng voltage. Sa mga bulb naman, minsan pagka yung socket ninyo ay maluwag, humihigop din ng voltage yan. At kung ang bulb ninyo ay pundi na, humihigop din yan ng voltage. So kadalasan yan naging dahilan guys ay yung sa lighting, sa mga accessories kagaya ng horn, tapos central lock, alarm, yan, at itong sa calling system niya. So isa rin yan sa naging dahilan guys. Tapos yung mga additional na wiring o modification wiring. So kagaya nito guys, huwag nyong gayahin tong ginawa nila ito. So kung nakikita ninyo, ang issue nito ay walang headlight, hindi umilaw yung headlight, walang supply high and low, kaya tinanggal ko na lang yan para hindi mag short circuit pati doon. So ito guys, ito siya na fuse. Kung nakikita nyo yan, 10 amps, yan yung fuse ng fuse yan ng headlight unit na left hand. Ito sa driver side dito, headlight unit yan, left hand. So ito yun guys, papakita ko sa inyo. Ito, yan, headlight left hand, 10 amps. Ito naman nasunog isa at nakamodified, sinuldahan nila, headlight right hand. So dyan nagsisimula yung problema kung bakit nagdi-discharge yung battery, dahil dito sa mga ginawa nung nag-repair. So ito, ang ginawa dito ay tinapa ng wire, sinulda, tapos dito naman sinulda rin. Ngayon ang nangyari guys ay nagso-short, so nagdi-drain yung battery at nasusunog yung ito bulb at saka yung wiring socket.
So maliban sa nababasa siya ng ulan at nagso-short siya sa socket at sa valve, ito rin yung additional nilang modification dito. Yan. So dapat hindi ito ginawa nila, dapat pinalitan na lang ng bago. Bakit? Hindi ito guys nila tiningnan sa likod, dahil nung chinik ko nito, walang bakat ng pagsikwat or pagtanggal. So dito lang sila nagbase, dito. So dapat kung ito siya ay nasunog yan. Pagkasunog, hindi pumutok yung nasunog, hindi pumutok yung fuse. Meaning may problema sa loob. Kasi dapat puputok yun. Hindi pumutok yung fuse, kundi nalusaw yung inupuan ng fuse. So tama naman yung amperes ng fuse. Dapat puputok yan. 10 amps, pareha sila, left and right. Ang problema, nung nasunog to, dinugtungan lang nila at nilabas ito. Naka-external fuse. Ito yung fuse niya sa left hand headlight. Ito sa right hand. So sinulda lang nila. So bawal na bawal po yung mga ganyang diskarte guys, na susuldahan mo lang sa ibabaw, hindi mo chinik yung sa likod, dahil magkukos yan ng sunog ng sasakyan ninyo. So sa mga customer na huwag kayong papayag na, lalo na kung nagtitipid kayo, huwag kayong papayag na ganito. Yan. Dahil magduda na kayo guys, yung fuse hindi pumutok. Hindi pumutok yung fuse. Yung inupuan ng fuse, yun yung nasusunog, nalulusaw. So meaning, ang problema nandun sa loob. Nandun sa loob yung problema. Wala sa fuse. Wala sa fuse. Dapat puputok yung fuse. 10 amps lang yan eh. Dapat puputok, pero hindi pumutok. Ang problema sa loob, hindi sa ibabaw. So ang ginawa ito, so nakailang valve na to, palit lagi ng valve tsaka socket, nakailang socket na rin to, gawa ng may problema sa main supply ito. So paalala lang sa mga customer, huwag nyong tipirin yung sasakyan ninyo kaysa masunog yung sasakyan ninyo. Kagaya niyan yan. Hindi yan sa labas ang problema, kasi hindi pumutok yung fuse. Ang problema niyan sa loob. Itong klaseng fuse box na to ay hindi nabubuksan sa likod, kundi susungkitin mo to dito, ipalusot nyo pataas, sungkitin nyo dito. Kaso matigas yan sa 2, 3, 4, 5, 6, 8 lock na masikip. So pagka nabunot mo din to, may mga dyan, circuit na nalusaw. Yun yung problema. Hindi mo rin pwedeng modified yun na susuldahin, dahil hindi mo nakikita. Mas maigi kung ang ginawa nila nito guys, mas maigi ang ginawa nila ay binuksan sa likod, pinilit nilang buksan, at yung linya nakalabas na dito. Huwag nang padaanin dito sa wire, kasi pumasok yung wire dyan, pumasok. Ngayon dyan ang nagka-problema, so yan yung possible na dahilan kung bakit laging napupundi, nasusunog yung bumbilya at saka yung socket, diba? Yan. So galing sa main supply, ito may main supply, may main supply yan, 40 amps. Ito main supply nya, ito main supply pumasok, nilagyan niya ng positive. Ito yung galing battery. Pagpasok ng galing battery, i-distribute na rin dito sa mga circuit na to. Ngayon palabas na ang So bakit hindi pumuputok yung fuse?
So yan yung hindi nila na itama. So para sa akin ito, mas maigi palitan na lang ng fuse box. Kasi mahirap na masunog yung sasakyan. Hindi mo makikita sa loob kung anong nangyayari sa wire. Kasi dito, chinik ko yung wire harness niya, walang nalusaw dyan. Walang nalusaw. Ito lang ang nalusaw. So, yun lang guys. Sana nakakuha kayo ng kunting kalaman tips sa ating binigay na video. At naway may nakuha kayong kunting kalaman. God bless you all. Good morning. So, isa pa sa dahilan guys kung bakit nasisira yung battery ninyo. Kagaya nito, chinarge ko na to ng 3 oras mahigit. So, 3 oras mahigit to naka-charge. Yan yung voltahe niya. So, 12.6. Tapos, naka-indicate full. Yan. Naka-indicate siya ng full. Ito, full battery. Dahil 12.6 lang naman talaga yung full nito. Yan, normal. So, 3 oras yan chinarge bago niya na-reach itong 12.6 full. Yan. Ngayon, titingnan natin kung maka-start ba yung starter. Dahil 12.6 na to. So, start natin. Dahil may problema sa starter. Ang problema nito sa starter ay short circuit na. So susian natin. Ayan. Ayan. Susi natin. So tingnan natin kung maka-start. Wala. Nilagutok ng starter solenoid, wala. Sira yung starter solenoid dito at pati yung starter. Ayan. So walang lagutok sa starter solenoid. Ayan. Pati yung starter ayaw mandar. Yung tumutunog na lang ay yung relay, starter relay. Starter relay lang yung tumutunog. Yan. Yung tumutunog lang niya dito, starter relay. Pero yung starter ayaw. So sira yung starter, yun din nagkukos ng battery drain. Dahil yung positive nito direct to the terminal ng starter solenoid at sa starter. So starter solenoid ayaw lumagotok, sira. Ito lumalagotok yung relay, pero sa starter solenoid wala, at saka sa starter. So yan. So yung fuse nito buo, chinik na natin before. Buo yung fuse, buo rin yung relay. So fuse at saka relay buo. Nandito yung starter relay. Yan, starter relay. At saka sa starter fuse. Dito, malabo na nga lang, hindi maano. Pero nandyan yung starter relay at saka starter fuse nya. So sa ignition, okay naman sa ignition. May supply. Pero ang wala ay yung starter solenoid, walang contact na. Starter wala na rin contact dahil nirekta natin kanina, walang contact yung starter, walang contact din yung starter solenoid. So yan yung problema kung bakit nagba-battery drain yung battery ninyo. So maliban sa mga accessories na iba, ilaw, additional accessories, horn, auxiliary, ganyan, isa rin sa dahilan yung starter ninyo. At minsan yung alternator ninyo. Minsan yan din yung nagkukos ng
battery voltage drain. Kung tinatawag minsan namin na voltage drop, nagbo-voltage drop dahil sa battery voltage drain ng battery, cause ng short circuit ng alternator at saka starter. So ang papalitan nito, dahil ito siya hindi na siya maka hold ng voltage dahil sira na yung dalawang plate. Actually ang ano nito, pagka binibitawan natin yung kagaya niyan, battery voltage niya 12.6. so nagkakaroon niya ng voltage drop pagka tinanggalan natin yan ng charger. So tanggalin natin yung charger, ganyan, tanggalin natin, ayan diba? Ang bilis bumaba, diba? Bilis bumaba, tinanggal lang natin yung niya. So may sira kasi itong dalawang plate, sira yung dalawang plate nito. So yan, bumababa siya, walang accessories na naka-on doon, bumababa. So yan yung problema, hindi na maka-hold yung battery ng voltage. Yan, balik natin, magcha-charge ulit yan dahil nakakabit yung battery charger natin ito. Pero ang plate nito, dalawang battery plate, I think nagiging tatlo na yata to, kasi nung una kong chinik to, dalawa ang sira. Ngayon, yan yung cause ng pagkasira ng battery, yung starter. So short circuit yung starter solenoid, short circuit din yung starter motor. Yun yung nakasira sa battery, kaya lagi niyang dinidrain, battery drain. Pagka umaga, ayaw na mandar, hirap na pandarin. So isa pang cause yung starter alternator, yan magkukos din yan ng battery drain voltage, nakakasira din yan ng battery. Isa sa dalawa na yan na mag short circuit, or lahat ng dalawa na yan mag short circuit, sira yung battery niya dahil uubusin niya yung voltahe, hihigupin niya yung voltahe hanggang sa mag drain na siya. Ngayon pagka umaga, pag start mo, hard start na. So pag hard start, charge mo na naman uli, pag charge, start na naman uli. Pagka parada ninyo ng gabi, pagka umaga, hindi na naman siya mag start. So isa sa dalawa na yan, alternator at saka starter, nagkukos ng battery drain voltage at nakakasira ng battery. So sa issue nito, ating na probe ay yung starter solenoid hindi nagpe-perform, short circuit, chinik ko na yan kanina, at saka starter, nirektahan ko na, ayaw pa rin mag-crank. Nakarekta na, walang cranking. So yun yung problema. Kahit na rektahan mo yung starter, ayaw mag-crank. Rektahan mo yung starter solenoid, ayaw lumagutok, walang contact. So buo yung relay, buo yung fuse. So yun lang. Sana nakakuha ko yung konting kalaman dito sa diagnose natin. This is Autoboyson. Maraming salamat. Good morning at God bless you.